Naging dunk party nga kay Kai Sotto ang first game nila ngayong FIBA Asia Cup kontra Hong Kong. Magandang ball movement nga ang pinakita nila dito agad. At Scottie Thompson, may nakuha nga daw na offer sa Hong Kong para maging naturalized import ng team nila ayon sa kuliglig. Magkano kaya ang aabuti ng offer sa kanya mga ka-sports? Yan ang topic natin sa video na ito. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan na aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para lagi ko ma-notify sa latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Sinimulan nga ni Calvin Oftana dahil sa handoff na ginawa nga ni Brownlee ang pagpuntos ng Gilas. Madaming play nga na nagawa na maganda agad ng Gilas dahil sa smooth na ball movement nila. Umpisa pa lang mga ka-sports, makikita mo na nandoon nga yung disiplina nila na magandang ball movement. At yun nga din ang dahilan kung bakit lumamang agad ng double digit ang Gilas Pilipinas. Pero nung nag-timeout nga ang Hong Kong, nakuha na nila ang rhythm nila. Naglalaro din pala sa kanila ang player ng Bay Area dati na si Duncan Reed. Pamilyar na din siya sa system ng Hong Kong, kaya nga nakatulong din siya sa paghabol ng team nila dito. Si Justin Brownlee, nakuha na din ang pagpuntos niya dito sa 3-point shot at hiyawan niya agad ang mga fans sa venue. Nung pumasok nga ang second unit ng Gilas na sina CJ Perez at Jamie Malonzo, nabalik nila ulit ang double digit na kalamangan nila dahil sa dalawang tres na nagawa nga ng mga bench players. Sa second quarter mga ka-sports, nakapasok na nga lahat ng player ng Gilas dahil kahit nga sina Kevin Kiambao at Carl Tamayo ay pinagdaro na nga ni Coach Tim Cone. Kagandahan nga dito ay binibigyan nga agad ng opportunity ni Coach Tim ang lahat ng players para makapaglaro at makuha agad nila ang rhythm with other players. Kailangan kasi nila na masanay nga sa sistema ni Coach Tim ng maaga. Pero nung second quarter mga ka-sports, nakahabol nga ang Hong Kong. Nagtie nga ng 25 all ang score at nabigla nga si Coach Tim sa nagawa nga ng Hong Kong ng mga young players ha. In-expect nga ng karamihan na easy game nga ito at matatambakan ng Hong Kong sa umpisa pa lang ng laro. Pero hindi nga ito nangyari. 3-point shot nga ang naging key ng Hong Kong dito para makahabol. Maganda nga ang outside shooting nila sa game na ito sa early first at second quarter. Pero bago nga matapos ang second quarter, may nagawang monster dunk itong si Kai Sotto. Ito nga ulit ang nagpa-boost ng Gilas para lumamang nga ulit sila. Sobrang laking tulong nga ni Kai Sotto dito sa defensive end mga ka-sports dahil halos siya nga ang nakakuha ng rebounds kapag nasa loob nga siya ng court. Naiilang din dumrive ang mga Hong Kong dahil ilang beses na nga silang na-block nito sa ilalim kapag nandoon nga siya sa loob. Sa third quarter mga ka-sports, bumagal ang pag-score ng Hong Kong dahil sa ilang stops na nagagawa nga ng Gilas. Nakafocus na nga kasi sila sa depensa dahil ayaw na nga nila makakuha pa ng duelo itong ulit ng Hong Kong. Si Kai Sotto babad na babad sa larong ito dahil nakakuha nga agad siya ng double-double. More on handoff ang binibigay sa kanya para makapuntos at tumaas din ang kumpiyansa niya. As expected, hindi pa masyado gumagawa at nangusto itong si Brownlee. More on pasa pa nga ang ginagawa niya dito. Gusto niya kasi ma-involve ang mga teammates niya kapag kailangan niya at doon nga lang siya mag-take over kapag kakakailanganin. Yun naman talaga ang main goal ni Coach Tim mga ka-sports, yung ma-involve ng gusto ang kakampi nga ni JB. Nakaalalay lang siya sa loob ng court dahil doon nga nakukuha ulit ng Gilas ang double digit at magiging kumpiyansa nila sa buong game. Pansin ko mga ka-sports, maganda nga ang connection ni Scottie at Kai Sotto. Nakailang beses nga sila na connection at dito sa third quarter may alley-oop dunk na binigay pa nga dito kay Sotto. Nagkakatingin na lang sila at alam na nila ang gagawin at kung saan pipwesto nga si Sotto. No look dunk pa nga ang ginawa dito ni Kai at naging dunk session nga ito para sa kanya. Sa fourth quarter, dito na nakaalagwan ng gusto dahil sa sunod-sunod na pag-press ng Gilas. Nag-init nga ng gusto ang Gilas dito at umabot na nga ng 25 points ang kalamangan nila. Naging maganda nga ang first game ng Gilas dito sa FIBA Asia Cup mga ka-sports dahil sa familiarity ang gustong mangyari nga ni Coach Tim sa mga players niya. Kahit nga itong UAAP superstar na si Kevin Kiambao, nakuha niya na rin ang rhythm niya dito sa laro. Ilang tres nga ang gagawa niya dito at kahit nga second unit lang siya, nabigyan siya ng chance ni Coach Tim Cone na mapakita nga ang talagang talent niya dito. Ito nga ang nakikitaan ng potensyal ni Coach Tim itong sina Carl Tamayo at Kevin Kiambao dahil habang bata pa nga sila
ay gusto niya na talagang makita at mabigyan ng chance na tumaas ang kumpiyansa nito. Kumbaga tinitrain niya na habang maaga dahil hanggat maaari ito yung mga gusto niya maging regular player na nga ng Gilas Pilipinas. Pero yun nga mga ka-sports, sa ganda nga ng nilaro ni Scotty Thompson na naging primary point guard nga ng Gilas, nagka-interest daw pala ang Hong Kong team dito kay Scotty at gusto nga daw siya kuhain bilang naturalized player ng team nila. Ito ay ayon lang sa kuliglig. Willing daw sila mag-offer ng malaking halaga sa kanya para maglaro nga dito sa team. Dahil sa tingin nila, ito nga ang kailangan nila dito sa koponan nila. Yung magkaroon ng isang primary point guard at yung energy player na nakitaan nga dito sa laruan ni Scotty. Kahit pa puro assist lang ang ginagawa dito sa game na ito para ma-facilitate niya ang kanyang mga teammates, nakikita nila ng potensyal na pwede nga itong maging future ng team nila dahil nga tinuturing nga nila itong parang point guard. Sa ganda ng mga assist na ginagawa niya sa mga teammates niya. Pero yun nga, tingin ko lang mga ka-sports, malabong tanggapin nga ni Scotty ang offer ng ibang bansa dahil nasa Hinebra nga ang loyalty niya dahil dito nga siya nabigyan ng break. Maglalaro nga ulit ang Gilas Pilipinas dito sa Pilipinas. Makakalaban nila ang Chinese Taipei